Amen. Praise the Lord. Magandang araw po sa bawat isa. Good morning, good afternoon, good evening. Naniniwala po ako na kung saan inihanda na ng Panginoon ang ating mga puso para po mga kapatid tayo ay maging magandang sisidlan ng kanyang makapangyarihan na salita. So ngayong araw po na ito mga kapatid, tayo po ay nasa fifth and last installment na ng ating series na Dearest Jesus. So dito po ni-revisit natin yung beauty ng kamatayan at resurrection ng ating Panginoon. At even mai-experience din natin o na-experience natin yung mensahe nito sa ating buhay. Alam niyo po mga kapatid na itong mga bagay na ito, sinabi nga natin, yung mga madadalas nating napapakinggan ay nakapagbibigay pa sa atin ng muling, alam niyo, nakakapag-spark sa ating pananampalataya. At dito din sa series na ito, nakapakinig tayo ng mga bago na kung saan hindi pa natin naririnig, na kung saan kailangan nating marinig. At dito po sa last na pag-uusapan natin ngayon, napaka-importante po nito mga kapatid kasi sayang ang lahat kung hindi nangyari ito. At dapat pong mangyari ito para nang sa gayon ay matanggal lahat ng agam-agam patungkol sa ating pananampalataya. So hayaan niyo po mga kapatid na i-end natin ito, series na ito with a bang. Naniniwala ako mga kapatid na may gagawin ng Panginoon na malaki sa ating buhay. I don't know kung ano yung mga battles na pinagdadaanan natin o kinakaharap natin, but naniniwala ako mga kapatid sa anumang area ng ating buhay, kakausapin tayo ng Panginoon, God will inform us, and above all, God will transform us today. So let's get started. Alam niyo po mga kapatid, madalas maririnig natin noong nakaraan, meron nakalagay na breaking news. Breaking news, tag-init na, o kaya dry season na. Like sinabi naman natin, wala daw talagang summer, pero noong nakaraan na dito sa Pilipinas, pero narinig ko noong nakaraan sa Pag-asa na may tinatawag sila na Philippine summer. Kasi nga, nakasanayan na natin yun eh. Yung summer, although wala naman talaga tayong ganun na winter, spring, summer, and fall. Pero dahil nakasanayan natin, pwede na rin gamitin yon. Kaya lang tawag natin doon ay Philippine summer. At medyo maaga-aga rin nagsimula ito. Bakit? Dahil maaga din daw na matatapos yung El Nino at maaga din daw po magsisimula yung tag-ulan. Pero nagugulat nga ako noong nakaraan, dry season na, tag-init na, pero napakalamig pa rin sa atin. Pero pinaliwanag na rin naman yon. Pinaliwanag na rin naman yung pagbabalik. Buti pa daw yung amihan, bumabalik. Pero wala na rin. Paalis na, unti-unti na rin painit dito sa ating bansa. So madalas naririnig natin yan, breaking news, hiwalay na. Sina. Breaking news, nagbalikan na. Sina. Ano ba itong breaking news na ito? Breaking news, also called a special report or special coverage. It is a current issue that warrants the interruption of a scheduled broadcast in order to report its details. So bigla-bigla, napaka-importante pag sinabing breaking news, sapat ito para i-interrupt yung mga pangkaraniwan na nangyayari. At alam niyo po ba mga kapatid, araw ng linggo, may isang tagapagbalita ng Diyos na may dalang breaking news. Araw ng linggo, may isang tagapagbalita ang Diyos na may dalang breaking news. Isang pinaka-importanteng balita na yumanig sa mundo. Literal din na yumanig sa mundo. And even figuratively, talagang yumanig sa mundo itong balitang ito. Breaking news, Jesus has risen. Si Jesus ay muling nabuhay, muli sa mga patay. Si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay. Ito po yung breaking news na kung saan sapat lamang para i-interrupt ang kanilang mga ginagawa, whether sila ay napakalungkot or whether sila ay, alam mo yon, natural na ginagawa na nila ang kanilang buhay, pero sapat na ito. Napaka-importanting balita na kung saan napaka-espesyal na kinakailangan maintindihan, kinakailangan masaksihan, kinakailangan makita ang katotohanan ng mga tao. Ito yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. By the way, alam niyo po ba mga kapatid, ano ba ang pinagkaiba ng kamatayan ni Jesus Christ sa krus at ng resurrection niya from the dead? Hindi pa ba sapat ang kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus? Kinakailangan pa ba
ng kanyang muling pagkabuhay, akala ko ba it is finished na? Kung finished na, kinakailangan pa ba ng kanyang muling pagkabuhay? Alam niyo po mga kapatid, yung original na language, napag-aralan natin o napapakinggan natin, yung it is finished. One of the 7 last words ng ating Panginoong Sokristo dun sa krus, it is finished. Ito po mga kapatid, yung word na tetelestai. Ang ibig sabihin nito ay paid in full. Ulitin ko, pag sinabing it is finished or tetelestai, ibig sabihin nito ay paid in full. Ano naman ang resurrection? Kung paid in full na pala, bakit kinakailangan pa ng resurrection? Ang resurrection naman po mga kapatid, ang kamatayan ng Panginoong Sokristo mga kapatid ay payment, buong bayad. Ang resurrection naman ng ating Panginoong Hesus, ito yung proof para dun sa bayad na yon. So, ibig sabihin, kapag sinisingil ka, sasabihin mo na bayad ka na. Pero, ipapakita mo yung resibo. Kaya nga sinabi, as the 20th century American theologian, hindi kasi pwedeng sabihin mo na bayad na ako, where's the receipt? So, madali lang sabihin nun. Madali lang sabihin na it is finished. Madali lang sabihin na paid in full. Kaya nga kinakailangan ng resurrection. Donald Gray Barnhouse once said that the resurrection of Christ is our receipted bill. The resurrection of Christ is our receipted bill. So the person whose place Jesus died can never be asked to pay the bill again. Ibig sabihin, hindi mo na kinakailangan na magbayad ka ulit kapag ikaw ay tinubos na ng ating Panginoong Sokristo. Bakit? Yung resurrection kasi, ito yung resibo. Ipapakita mo lang na bayad na ako. Why? Si Jesus Christ ay nag-resurrect na. Ulitin ko, His death on the cross. Ano ito? Ito ay payment. Yung resurrection niya, ito ay receipt. Kaya nga sinabi sa 1 Corinthians 15:17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nalilinis sa inyong kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya. So napaka-importante po mga kapatid, both ng kamatayan ni Jesus sa krus at ng kanyang resurrection. Pareha po mga kapatid ito. Pareha sila na napaka-importante. They cannot be separated from each other. Like 2 wings on an airplane. Yung 2 wing ng airplane, hindi mo pwedeng sabihin na mas importante yung sa kaliwa or mas importante sa kanan. Hindi pwede, babagsak ka niyan. Kaya nga mga kapatid, napaka-importante nito. Pareho silang napaka-importante yung kamatayan ni Lord. Kaya pinag-aralan natin dito, kaya tinawag natin itong Dearest Jesus. Revisiting the death and resurrection ng ating Panginoong Hesukristo. Both are essential. Yung death at kanyang resurrection. Kaya lang, sa totoo lang mga kapatid, wala nang problema pagdating sa resurrection. Wala nang problema. Tiyak na ng ating Panginoong Hesukristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. Ang problema ito, yung response ng mga tao. Minsan naman kasi totoo na yun nangyari. Ang importante dito, yung response. Bakit napaka-importante kung ano ang response natin? Because your response determines your result. Kung ano ang nagiging response natin sa isang sitwasyon, yun na magdi-determine ng result. Yes, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Kaya lang mga kapatid, hindi pwedeng sabihin natin na, mahal naman pala ng Panginoon ng mundo, matik na to. Hindi matik yun. Whosoever believes in Him. So napaka-importante ng response natin. Whosoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. So napaka-importante ng response para sa result natin. Kaya nga kapag nakikita natin, bakit ganito nangyayari sa buhay ko, kumusta ba kasi yung response mo? Parehong dinatnan ng pagsubok, pero magkaiba ng resulta. Bakit? Magkaiba kayo ng response.
Parehong dinaanan ng dilubyo sa buhay. Bagsak yung isa lalong bumangon. Ano nangyari? Pareho lang naman na may pagsubok sa buhay kasi nga magkaiba ng response. Kaya nga napaka-importante mo mga kapatid para maranasan natin ito. Ano ba dapat ang maging response natin dito sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Sokristo? I want you to open your Bible with me in Matthew chapter 28, verses 9 hanggang 10. Matthew chapter 28, verses 1 hanggang 10. Simulan natin sa 1 hanggang sa 10. Matthew 28, 1 and 10. Verse 1, after the Sabbath, at the dawn of the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. Tignan muna natin verse 1 ha. After ng Sabbath, at the dawn of the first day of the week, ibig sabihin, linggo na ito mga kapatid. By the way, kaya nakasanayan natin, naging parte na ng buhay ng mga Kristiyano na linggo tayo sumasamba dahil dito, nabuhay na maguli ang ating Panginoong Sokristo. Ba't hindi natin sinasabi na hindi pwedeng sumamba ng Sabado, hindi pwedeng sumamba ng Biyernes? Kasi sa Bible, araw-araw nga Acts chapter 2, sumasamba sila kay Lord Nananambahan sila sa Panginoon Kaya sinabi nila, hindi, mali yung linggong pagsamba. Dapat ganitong araw lang, dapat Huwebes lang, dapat Lunes lang ang pagsamba. Hindi mga kapatid. Kasi sinabi ng Bible that Jesus is the Lord of the Sabbath. Ibig sabihin nun mga kapatid, hindi pwedeng isang araw na lang kasi napansin natin sa Book of Acts, every day they meet together in the temple courts. Kaya lang, bakit nakasanayan na kasi pag sinabi natin isa lang pagsamba, paano yung mga kapatid natin sa ibang bansa? Yung iba sumasamba sila ng Miyerkules, yung iba sumasamba sila ng Lunes, yung iba araw-araw nga sa Bible Kaya lang nakasanayan ng mga mananampalataya, ng mga tagasunod ni Kristo na linggo, although hindi masama yung ibang araw, may mga services din tayong ganyan, na ibang araw. Kaya nga nakasanayan natin ito kasi si Jesus Christ ay nag-resurrect ng linggo. Hindi naman masama yun mga kapatid kasi Jesus is the Lord of the Sabbath na. Ibig sabihin nun, kapag si Jesus Christ ang sinasamba mo sa araw na yun mga kapatid, yun ay pananambahan sa ating Panginoon because He is the Lord of the Sabbath. Hindi na tayo nakabound sa iisang araw lamang. Na tila baga kapag hindi ka sumamba ng linggo o Sabado, hindi ka naman nananampalataya. Sa Bible nga, araw-araw nga sila. Sa Bible nga, nanambahan sila ng linggo. Bakit mga kapatid? May mga kapatid din tayo, Sabado, nananambahan, meron yung iba, Biyernes, pero hindi isang araw lang. Pero dito, kaya linggo, dahil nakasanayan natin ito mga kapatid, dahil linggo mga kapatid, muling nag-resurrect ang ating Panginoon. Verse 2, there was a violent earthquake. Ito nga sinabi ko, balita na yumanig. There was a violent earthquake. For an angel of the Lord came down from heaven and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning and his clothes were white as snow. 4, the guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. 5, the angel said to the women, do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. 6, He is not here. He has risen, just as He said. Come and see the place where He lay. Then go quickly and tell His disciples, He has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see Him. Now I have told you. 8, so the women hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to His disciples. 9, suddenly Jesus met them. Greetings, He said. They came to Him, clasped His feet, and worshiped Him. 10, then Jesus said to them, do not be afraid. And go, tell my brothers to go to Galilee. There they will see me. So join me in this message entitled Breaking News. Breaking news. What should be your response
in light of the resurrection of Jesus? Ano ba ang dapat na maging response natin in light dito sa resurrection ng ating Panginoon? Again, kung ano ang response mo, yun ang magiging result mo. Napaka-importante nito mga kapatid, ng resurrection na ito. Naniniwala ako na malaki ang maitutulong nito sa ating buhay. Malaki ang maitutulong nito mga kapatid sa mga bagay na pinagdadaanan natin. Breaking news, napaka-importanteng balita na yumanig sa buong mundo. What should be your response in light of the resurrection of Jesus? Number 1, in verses 4 hanggang 6. Tignan niyo po maigi ito. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. Tapos sinabi dun sa verse 5, the angel said to the women, do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here. He has risen just as he said. Come and see the place where he lay. Unang response natin in light of the resurrection of Jesus. Number 1, weaken your fear. Verses 4 hanggang 6, weaken your fear. Kinakailangan mga kapatid, we have to weaken our fear. Dito sa passage na ito, bakit ko sinabing weaken your fear? Kasi nga, pwede talaga totally mawala yung takot. Pero dito mga kapatid, nawala yung takot nila eh. Alam niyo ba may sitwasyon na kung saan kahit na anong pilit natin, andun pa rin siya eh. Kahit paano may pangangamba ka pa rin. Pero mga kapatid, patutumbahin ka ng takot na yan kapag hindi mo kaya na i-weaken yan. That's why we have to weaken our fears. First mga kapatid, bakit we need to weaken our fear? First, because fear can deceive you. Ang takot mga kapatid ay kaya kang i-deceive. Verse 4, the guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. Biruin mo na takot. Kung aatras ka ng verses, ng mga susunod mga kapatid na mga verses, for example, 3, 2, 1, mapapansin natin na yung mga guards natakot sa angel o messenger ng Panginoon. Bakit ka matatakot sa mensahero ng Panginoon? Mapapansin natin sa verse 2, there was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven. Alam niyo, minsan mga kapatid, may mga bagay na kinatatakot tayo, nadideceive tayo eh. Na, hindi mo naman dapat ikatakot. That's why we have to weaken our fear, because fear can deceive you. Alam niyo ba, mga kapatid, sabi nga nila, di ba, na majority ng kinatatakot natin, hindi naman talaga mangyayari eh. Sang-ayon sa pag-aaral, majority ng takot natin, hindi naman mangyayari. Doon sa kaunting naiiwan, natakot natin, yung iba doon, mangyayari, kaya lang, kaya mo naman daw i-handle yun. Iilan lang mga kapatid, yung talagang legit na takot natin na kung saan, hindi mo talaga kayang i-handle. Pero majority nito, kasinungalingan. Pero mo kinatatakot mo ang isang bagay, hindi ka makalabas-labas. Dahil nakita mo dun sa horoscope, bawal lumabas na nakapula ngayong araw na ito, o namumula ngayong araw na ito. Namumula-mula ka nun. O kaya damit mo kulay pula na lang, di ka makalabas-labas kasi nabasa mo ganun. Biruin mo, natatakot ka na hindi mo naman dapat ikatakot yung isang bagay. Napansin natin, fear can deceive you. Majority ng takot ng isang tao, mga kapatid, niloloko lang tayo. So kinakailangan, ma-weaken natin ito, kinakailangan, ma-identify natin, ano ba yung totoo dito, ano ba yung hindi? First, fear can deceive you. Second, fear can paralyze you. Verse 4, the guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. Biruin mo pati yung mga guards, nung natakot sila, the guards were so afraid of him. Ano nangyari? Nanginig sila sa takot and became like dead men. Napansin niyo mga kapatid, this is the principle. Fear can paralyze you. Di ka pa man din patay, magmimistulan ka ng patay. Dahil sa takot. Gagawin kang inutil, lulumpuhin ka ng takot. Ilan na dito hindi ka makapasok-pasok sa eskwela dahil natatakot ka sa mathematics? Ilan na dito hindi ka makapag-apply dahil natatakot ka ma-interview? Ilan dito mga kapatid, hindi mo na na-reach yung potential mo? Hindi mo na nagawa yung dream mo? Bakit natatakot kang simulan ito?
Napansin mo, hindi ka pakikilusin ng fear. Marami kang hindi magagawa dahil sa takot. Ang tagal-tagal na yan, ba't hindi mo masimulan? Dahil sa takot. Alam niyo daw po mga kapatid, isa sa mga major reasons kung bakit nagpa-procrastinate ang isang tao, one of the major reasons bakit nagpapadelay-delay ang isang tao na gawin niya yung dapat niyang gawin. Bakit? Natatakot siya na baka magkamali siya at tawanan siya at husgahan siya. Biruin mo, natakot ka para sa future mo yan. Ano ba magagawa ng tao sa'yo? Wala naman. Pagtawanan ka nung nagsalita ka, pagtawanan ka nung nagpresent ka, pagtawanan ka ng ganito yung sinuot mo, pagtawanan ka nung nagsimula ka ng ganitong negosyo, pagtawanan ka nung nanampalataya ka kay Lord, ano magagawa ng tawang yan, kapatid, para mahinuminto ka? Papakainin ka ba, mga kapatid, ng pangungutya ng tao? Papakainin ba niya ng buong pamilya mo? Hindi naman That's why fear can paralyze you. Kaya tayo nagpo-procrastinate kasi natatakot tayo na mahusgahan, natatakot ka magkamali. Fear can paralyze you. That's why the messenger of God said, the angel of the Lord said, do not be afraid. Do not be afraid. Bakit mga kapatid? Kapag tayo ay tinamaan na ng takot, gagawin tayong unproductive nito. Like dead men. So wag natin nahayaan na magre-reign yung fear na ito. You have to weaken your fear. Because fear can deceive you. Fear can paralyze you. Anong gagawin natin? Ito yung pangatlo. Verse 5. Tignan niyo po, verses 5 and 6. Then the angel said to the women, ito na, do not be afraid. Bakit sinabi niya yon? Alam niya, pambira, magmimistulan din like dead men itong mga ito Paano niya pa mauutusan yan kung takot na yan mga yan? Yung mga babaeng yan. Kaya sinabi the angel said to the women, do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here. He has risen just as he said. Third, faith weakens your fear. Faith weakens your fear. Sabi niya ganun, huwag kayong matakot. Alam ko, hinahanap ninyo si Jesus na kung saan napako sa krus. Kaya lang, wala na siya dito. He has risen just as he said. Napaka-importante ng pananampalataya sa sinabi ni Jesus. Kaya kung meron ka man, mga kapatid, na aasahan, sasampalatayaan, mga kapatid, hindi sa kung sinabi ng kung sino, kundi ano ang sinabi ng Panginoon. Ano ang sinabi niya? Just as he said. Alam niyo po, mga kapatid, ano ba mabisang pantanggal sa takot? Paracetamol. Pinakamabisang pantanggal sa takot, alam niyo po kung ano, mga kapatid? Trust sa salita ng Diyos. Tiwala sa sinabi ni Lord. Verse 6, He is not here. He has risen. Just as He said, sinabi niya na yan. Tulad ng sinabi niya. Faith weakens your fear. Romans 10:17. So faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Sakali lang na nakalimutan nyo, just as He said, sinabi niya, babangon ulit siya. Tulad na napakinggan ninyo. Kaya nga kinakailangan dapat nakikinig ka ng Word of God para lumalakas ang pananampalataya mo at humihina naman ang takot mo. The more na marami kang takot sa buhay, kapatid, maniwala ka, the more na dapat sinusubsob mo yung sarili mo sa Word of God. The more na marami kang mga fears sa iba't ibang area ng buhay mo, dapat lagi kang lumalapit, dapat lagi kang nakikinig ng salita ng Diyos, ikaw personally, at dapat nakikinig ka rin sa paalala sa'yo. Kaya nga sinabi, mga kapatid, just as He said, katulad ng sinabi niya, kasi baka nakalimutan nyo. Kaya nga kinakailan ng personal na devotion natin, but at the same time, kinakailan nakikinig ka ng salita ng Diyos para mapaalalahanan tayo. Malaking tulong ito, mga kapatid, para ma-weaken yung fear natin. Ang pinakamabisang pamatay takot ay ang salita ng Diyos. Kaya nga, kapatid, dapat mayroon kang just as He said. Sa bawat takot natin, mga kapatid, I don't know. Kung ano man yung mga kinakatakot mo sa buhay, hindi ko alam, kapatid.
ang pinakamabisa, kapatid, na panlaban mo dyan ay yung just as He said. Mayroon ka bang just as He said sa mga kinakaharap mo na problema sa buhay? Sa mga kinakaharap mo, mga kapatid, na mga takot sa buhay? Kasi pag sinabi ni Lord na mabubuhay siya, tiyak na mabubuhay siya. Pag sinabi ni Lord na ililigtas ka niya, tiyak ililigtas ka niya. So starting today, learn how to weaken your fear by trusting His powerful words, just as He said. So what should be your response in light of the resurrection? Number 1, weaken your fear. Kasi tiyak yan, kapatid. Maniwala ka, dideceive ka ng takot mo. Karamihan ng takot natin, deception. Very deceiving ang fear. Biruin mo, majority ng takot natin, di naman talaga mangyayari sa atin. Di, ang dami nang di nangyari sa buhay natin. Hindi ka pinakain, hindi ka pinatulog, binigyan ka pa ng matinding stress. Mga lulumpuhin ka talaga ng takot, kapatid. Lulumpuhin tayo ng takot. But remember that faith weakens your fear. Just as He said. Weaken your fear. Unang response. Pangalawa, verses 7 and 8. Nung sinabihan ng ganon, ka matakot. Nabuhay na si Jesus Christ just as He said. 7 and 8. Then go quickly and tell His disciples, He has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see Him. Now, I have told you. 8. So the women hurried away from the tomb, afraid. Ito yung sinabi ko, afraid yet filled with joy, and ran to tell His disciples. Kaya nga una, mga kapatid, you have to weaken your fear. Kasi pwede talaga na nandyan pa yung takot. Ang ganda na itong susunod natin. Pero pwede mo pagtagumpayan yon. But you can weaken it. Hindi pwede na panatilihin mo lang siya na ganun ka-dominant sa puso mo, sa isip mo. Kinakailan you have to weaken it. Pangalawa, kapatid, witness for Jesus. What should be your response in light of the resurrection of Jesus? Witness for Jesus. Alam mo naman na pala na buhay ang Panginoon. Huwag ka mag-witness kung alam mong patay naman si Lord. Akaw natin yon. Pag wala kang naman tiwala kay Lord at hindi ka naman naniniwala dyan, huwag ka na mag-alala. Huwag ka na magpatotoo. Huwag ka na mag-witness. Huwag ka na mag-win ng soul. But kung naniniwala ka, kapatid, na buhay ang ating Panginoon, pangalawang response natin, witness for Him. A witness is the one who will tell what he saw and what he has experienced. Kung ano yung nakita niya, kung ano yung na-experience nila, yun yung sasabihin nila. Sa totoo lang, mga kapatid, hindi mahirap i-share sa iba ang mga experiences na maganda. If you believe na maganda ang ginawa sa iyo ni Lord, dapat mo itong i-share sa iba. Di ba sinabi natin na napaka-importante ang testimony? Because your testimony can unlock someone else's prison. Yung mga testimonies natin, yung mga nangyari sa ating buhay, mga kapatid, nakakapag-unlock yan sa kulungan ng ibang tao, kulungan ng kahirapan, kulungan ng kalungkutan, kulungan ng kanyang nakalipas. Kapag ikaw nag-testify, ginawa sa iyo ng Panginoon yan, nagkakaroon ng pag-asa ang isang tao at nakakalaya siya dun sa kulungan na yon. Kaya nga, mga kapatid, pagdating sa ginawa sa iyo ng Panginoon, napaka-importante, first, witness for Jesus urgently. Kapag nag-witness ka, dapat urgent. Tignan mo ito, verses 7 and 8. Then go quickly and tell His disciples, He has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see Him. Now I have told you. Anong nangyari sa verse 8? So the women hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell His disciples. Witness for Jesus urgently. Alam mo, kapatid, kapag importante or emergency ang isang bagay, hindi dapat ito pinagliliban. Kaya nga mapapansin natin kung paano ang tingin ng isang tao, ng isang mananampalataya, dun sa ginawa sa kanya ng Panginoon, hindi niya i-delay yun. Ulitin ko, kapag napaka-importante or emergency ang isang bagay, hindi mo na pinagliliban yan. Napansin mo kapag may mga ambulansya, emergency yun eh. Ba't i-delay mo? Kaya nga may 911.
Pinakamabilis na response na pwedeng gawin kapag may mga napaka-importanting bagay. Kapag emergency, kapatid, hindi pinagliliban. Kaya pala, hindi magkaugaga yung mga lingkod ng Panginoong Hesus sa pagpatotoo patungkol sa kanyang muling pagkabuhay. Napansin niyo po, tignan niyo po natin. Acts chapter 4 verse 33. Tignan niyo po ginawa nila. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus. And much grace was upon them all. Tinuloy-tuloy nila yung pagtetestify na yung ipinapangaral namin, buhay. Alam mo kapatid, kapag alam mo kung gaano ka-importante ito, at alam mo na napaka-emergency nito, gagawin mo. Bakit mga kapatid, ituturing dapat natin itong emergency? Yung pag-witness kay Lord. Bakit? Hindi mo naman alam kung kailan mabubuhay yung taong yan eh. Noong nagkaroon ako mga kapatid ng sense of urgency para sa pag-share ng gospel ko, alam ko kung gaano ka-importante nito. Alam ko na hindi ko kayang iligtas ang tao. Alam kong si Jesus lamang ang makapagliligtas sa tao. Kaya hindi pwede mga kapatid na hindi marinig na mahal ko sa buhay ito. Hindi pwede, hindi marinig ng kaibigan ko ito, tinawag mo mahal sa buhay tapos hindi mo i-share si Jesus. Alam mo ba kapatid kung kailan lang tatagal ang taong yan? Alam mo ba yun? Kaya nga witness for Jesus urgently. Baka nasanay na lang tayo na tayo ang pumupunta sa church, nagtatataas tayo ng Panginoon, napakabuti ni Lord. Tama naman yun kapatid, tamang response yun kay Lord. But how about your loved ones? How about these people? Na kung saan kinakailangan din marinig yung narinig mo. Na kung saan kinakailangan din maranasan yung naranasan mo. Ulitin ko, kapag alam mong emergency, hindi ka na magpapahuli. Hindi ka na magpapadelay-delay. Kaya pagdating sa pag-witness kay Lord, dapat urgent ito. Dapat urgent siya. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman talaga nakakahiya na ipagkalat si Jesus. Bakit? Kasi hindi naman siya basura eh. Ulitin ko, hindi nakakahiya na ipagkalat si Jesus. Bakit? Hindi siya basura. Ngayon mahiya ka, ipagkalat si Lord pag basura siya. Hindi nakakahiya magkalat ng basura. But gusto kong malaman mo kapatid, hindi basura ang pinagkakalat mo. Kaligtasan ang pinagkakalat mo kapatid. Eternal life. Yung pinagkakalat natin. Kaya hindi nakakahiyang ipagkalat si Jesus. Luke chapter 9 verse 26, if anyone is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of him when he comes in his glory and in the glory of the Father and of the holy angels. Namansin mo yun? If anyone is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of him. Biruin mo, kinahiya mo, ang ganda-ganda ng isi-share mo. Pag hindi maganda yan, wag mo nang i-share. Pero kapag alam mo kapatid, ito yung tugon sa napakatinding problema ng tao, bakit ka mahihiya? At sabi ng Panginoon, if anyone is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of him. A scientist named Henry Morris said, the bodily resurrection of Jesus Christ from the dead is the crowning proof of Christianity. If the resurrection did not take place, then Christianity is a false religion. If it did take place, then Christ is God and Christian faith is absolute truth. Walang silbi itong samahan na ito. Walang silbi itong pananampalatayang ito kung hindi nag-resurrect ang ating Panginoon. Pero kung nag-resurrect ang Panginoon, ito yung absolute truth, sinabi niyang ganoon. That's why, bakit ako mahihiya na mag-share ng truth? Di ba sabi ng Bible, then you will know the truth. Sabi sa Book of John, and the truth will set you free. Yung katotohanan pala na yan na magpapalaya sa tao, bakit ka mahihiya? Every time na may, hindi ka maigi dito, every time na may truth na napapakinggan ng isang tao, lumalaya siya. The truth
will set you free. Bakit hindi makalaya-laya itong isang tao? For example, basic muna, may diskarte siyang ginagawa. Bakit hindi ka makalaya dyan? Baka may kasinungalingan kang ina-apply sa buhay. Di ba pati sa negosyo, pati sa ministry, pati sa mga bagay-bagay, ipinipilit mo, hindi ka nga makalaya dyan eh. Baka may mga diskarte tayo na kung saan, hindi naman totoo yan eh. Para sa bagay na yan, because the truth will set you free. Lalo na mga kapatid, pagdating sa katotohanan, sa pananampalataya. Sinabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Kung wala yung katotohanan na yan, hindi tayo makakaparoon sa Ama. Kaya nga mga kapatid, itong truth na isi-share mo, magpapalaya yan sa tao. So witness for Jesus urgently. Bago pa man din matuluyan niyang kapatid na masira ang buhay niya. Or kung sira man ang buhay niya, bago pa matuluyan na maglaho yan. Urgent ito kapatid. Witness for Jesus. Second, witness for Jesus joyfully. Ito. Tignan niyo po. Verse 8. So the women hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell his disciples. Pwede pala yun eh, no? Di ba sinabi ko, that's why we have to weaken our fear? Pwede kasing hindi totally nawawala yan, but you have to weaken it. Kasi may naiwan pa rin takot sa kanila. Sumunod, eto, hindi ka maigi dito, sumunod nga sila, pero may takot pa rin sila. Kaya lang, akala ko ba, fear can paralyze you. Tama. Kaya lang, hindi na lang yun na nararamdaman nila. May humalo na, may tumatalo na doon sa takot na yon. Afraid yet filled. Tignan mo ano mas makapangyarihan? Yung takot o yung kagalakan? Saan ba sila filled? Tignan niyo po may itong text natin. Afraid yet filled with joy. Ano ba kasi kapatid yung bumabalot sa'yo? Ano ba yung pinakamatinding nakakarga sa'yo? Yes, may fear ako, pero I am filled with joy. Kung ano yung mas dominant sa'yo, kapatid, yun ang tutulak sa'yo. That's why, nakalagay dito, afraid yet filled with joy and run. Hindi mo magagawa ang isang bagay, kapatid, pag wala kang kagalakan. Hindi ka kikilos doon. That's when you see David. Gusto niya makabalik, totally. Sabi niya, restore unto me the joy of thy salvation. And renew a right spirit within me. Afraid yet filled with joy. Kapag wala itong kagalakan na to, maniwala ka kapatid, hindi mo magagawa yung pinapagawa sa'yo ni Lord. Bakit? Feel ka ng fear eh. Yes, ako ay may fear. Yes, ako ay may worry. Pero hindi yan kapatid ang nag-feel sa akin. Aminin na natin yan. May takot pa rin dito. May worry pa rin dito. Kaya lang pag yan ang nag-feel sa'yo, hindi ka makakatakbo. Hindi ka makakausad. Afraid yet filled with joy. Kaya nga yung mga tao na nakakapag-witness para sa Panginoon, natatakot yan. Nung first time ko nag-share ng gospel, mga kapatid, sa isang tao, takot ako. Bakit siga yung sasharean ko eh? Siga yung sasharean ko, kilala ko yun. Tapos sasharean ko, ano nangyari? Di ba, kinento ko nga, tinutulak na nga ako ni Lord, naniniwala ako, may udyok na ni Lord eh. Lapitan mo, nung nasa church kami, hindi ko nilapitan. Pero ito yung verse na naalala ko, yung Luke 9:26, yung, if anyone is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of him. Naalala ko yun. Pambira, kahit hindi pa ako makain, pinuntahan ko sa bahay. Yun, sineran ko na. For spiritual loss pa nga ang pinang-share ko, di ko alam eh. Binasa-basa ko nga eh. Pati yung prayer, binasa ko na lang eh. Importante dun, sinunod ko. Alam mo kapatid, after 1 week, namatay yung sineran kong yun. Sa isang enkwentro. Siyempre, siguro mababago na siya. May mga nakaaway siya dati. Hindi ako natutuwa dahil nawala siya. Natutuwa ako before siya mawala. Nagkaroon muna siya ng personal na relasyon sa Panginoon. Ngayon, bahala na ang Panginoon doon.
Napansin mo mga kapatid, that's why kinakailangan urgent yon. Urgent, dahil hindi natin alam kung kailan tayo mawawala o kailan mawawala yung tao. Pero mga kapatid, magagawa mo yun kapag may kagalakan ka. Inisip ko na lang, ano magiging resulta nito? Ano matutulong ng takot sa akin? Pero anong matutulong kapag pinagtagumpayan ko yung takot na to? Afraid, yet filled with joy, and run to His disciples. Nehemiah 8:10, do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. O biruin mo, do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Every time na nanghihina ka, every time na hindi ka makabangon dyan sa kalungkutan na yan, sinabi dito, for the joy of the Lord is your strength. Muli ka makakatakbo, muli ka makakapagsimula, muli ka makakalakad. Kaya kapag gusto mo talaga maglingkod sa Panginoon, hindi ka na nagpapatumpik-tumpik, kapatid. Pagdating sa witnessing, dapat witness for Jesus urgently and witness for Jesus joyfully. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Alam mo kapatid, the world will leave. Maybe mga kapatid, itong mundo na ginagalawan natin ngayon is very challenging and draining. Talaga naman, ang hirap, dami kong kinakaharap, ang dami kong mga pagsubok na pinagdadaanan, parang pinipigilan ako sa mga dapat kong gawin, hindi ko na magawa ito. Yes, very challenging and draining yung mundo natin ngayon. But that joy of the Lord becomes the foundation of your strength. Kung gusto mo, kapatid, na makapagpatuloy, kinakailangan mo ng kagalakan na yan. So what should be your response in light of the resurrection? Number 2, witness for Jesus. Alam mo naman na pala ang katotohanan na ito na hindi patay yung Diyos na sinasamba natin. Do it urgently. And do it joyfully. Ang sarap ng pakiramdam. Isa sa pinakamasarap, kapatid, na naramdaman ko sa buhay ko. Nung masharean ko yung mga tao na kung saan alam ko nangangailangan kay Kristo. Sa pinakamasaya na makita yung mga mahal mo sa buhay, yung mga kahit hindi mo kakilala na lumapit kay Lord, isa yan, kapatid, sa pinakamagandang regalo mo sa tao. Yan ang tamang response natin. Alam mo na pala na totoo ang nangyari kay Lord, na buhay ang ating Panginoon, huwag ka na mahiya. Huwag ka na magpatumpik-tumpik at lagyan mo ng kagalakan yung ginagawa mo. Pangatlo at panghuli, verse 9. What should be your response in light of the resurrection? Verse 9. Suddenly, Jesus met them. Greetings, he said. They came to him, clasped his feet, and worshiped him. Number 3, worship Jesus. Sambahin mo ang Panginoon. Ang tanong ngayon, bakit? Sige. Minsan kasi yung iba, matik na lang. Wala naman problema dyan sa matik na yan. Kaya lang yung mga matik na yan, yung ginagawa mo pero hindi mo naiintindihan. Matik din yan, mabilis ka rin mawala. Kaya nga dapat yung ginagawa natin may pundasyon na why. Dapat alam mo kung bakit ka sumasamba. Dapat alam mo kung bakit mo siya sinasamba. First, because He is alive. Kaya natin sinasamba ang Diyos kasi sumasamba tayo sa Jesus na hindi patay. Verse 9, suddenly Jesus met them. Kita nila. Sinabi ni Lord, greetings. Buhay si Jesus. They came to Him, clasped His feet, and worship Him. You know what? There is no other religion like Christianity. Why? Because there is no other leader who conquered death. Kung patay din lang itong sinasamba ko, hindi na. Ano yung sasambahin mo patay? Mas dapat ka pang sambahin kasi ikaw buhay. Nakuha mo yun. Kahit hindi ako perfecto. Mas okay pa ako kaysa sasambahin mo yung patay. Kaya ka kapatid sumasamba. Kaya ako sumasamba kay Jesus kasi yung sinasamba mo kapatid, hindi patay. Buhay siya, kitang-kita nila. Hindi naman sasambahin niyan kung patay yan eh. Nakuha mo kapatid? Kaya natin ginagawa ito kasi buhay yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya every time na ikaw ay sumasamba sa buhay na Diyos. Dapat malinaw sa iyo, kapatid. Nakikita ka niya. Naaamoy niya, kapatid, yung pagsamba natin. Kasi nga, hindi naman siya
patay. Second, bakit natin sinasamba si Lord? Because He deserves it. Verse 9 ulit. Suddenly, Jesus met them. Greetings, He said. They came to Him, clasped His feet, and worship Him. Oh, teka lang kapatid. Paano naging deserving ni Lord na sambahin siya? Tignan niyo po, they came to Him, clasped His feet. Dito pa lang mapapansin na natin yung two natures ni Jesus Christ. Sa verse 9 lang. Alam niyo po yung two natures of Jesus Christ, ang tawag sa theology dyan, di ba? Hypostatic union. Ibig sabihin yung two nature ng ating Panginoong Kristo. Jesus is 100% man. Bakit? They came to Him, clasped His feet. Paano mo yayakapin yung Espiritu? Jesus is 100% man. Bakit kinakailangan makatawan tao? Para may mapako sa krus. Para dun mabubo yung kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Pero pangalawa, eto na. They came to Him, clasped His feet, and worship Him. Therefore, this is a clear proof that Jesus is God. Ito mga kapatid, napakalinaw na prueba nito na si Jesus ay Diyos. Why? Because only God is to be worshipped. Bawal sumamba sa tao. Alam niyo po mga kapatid, si Peter, nung siya ay sasambahin ni Cornelius, doon sa Acts chapter 10, 25 and 26, ready na siyang sambahin ni Cornelius eh. Sabi sa kanya ni Apostol Pedro, tumayo ka dyan. Sabi niya, huwag mo sambahin. Tumayo ka dyan. Ako'y tao ring katulad mo. So, hindi pwedeng sambahin ang tao. Sinabi ng anghel kay Apostle John, 2 beses yun mga kapatid, Revelation chapter 19, saka 22. Sinabi ng anghel kay John, huwag mo akong sambahin. Ang Diyos lang ang sambahin mo. O, napansin mo kapatid? Hindi pwedeng sambahin ang tao. Diyos lang ang sinasamba. At sinabi ni Jesus kay Satanas, ang Diyos lamang ang dapat sambahin. Matthew chapter 4 verse 10. Maliwanag yun. Ang Diyos lang ang dapat sambahin. Kaya nung sinamba si Jesus, kung tao yan, kung tao si Jesus Christ, pipigilan niya yung mga sumamba sa Kanya. Siya mismo nagsabi, Diyos lang ang sasambahin. Ang daming sumamba kay Lord. Tanong, pinigilan ba ni Jesus na sambahin siya kung tao siya? Hindi. Bakit? Kasi si Jesus ay Diyos. He deserves worship. Deserving ng isang Diyos, kapatid, ang masamba. Kaya nga, napatunayan nila. Lalo, bumigat yung pananampalataya nila kay Jesus dahil si Jesus ay hindi patay. Tinupad niya yung kanyang pangako. Kaya marapat lamang nasambahin natin ang Panginoon because He is alive and He deserves it. Biruin mo, yung Diyos na nangako sa'yo, yung Diyos na nangako sa atin, yung Diyos na nangako sa kanila. John chapter 14, do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. In my Father's house are many rooms. Sabi niyang ganon. Babalikan ko kayo. Dadalhin ko kayo doon. Dadalhin kita sa aking palasyo. Dadalhin ko kayo doon. Biruin mo kung patayan na nga ako sa'yo, ano mangyayari doon? Wala. Pero dahil buhay, yung nangako na babalikan ko kayo, pambihira. Deserving to ng tiwala ko at deserving to ng pagsamba ko. Kaya mga kapatid, kapag matindi tiwala mo kay Lord, ay mas titindi lalo ang pagsamba mo. Kaya napansin natin, they came to Him and clasped His feet and worship Him. Uy, bakit? Importante din to kapatid. They came and worship. Kasi maraming mga tao, pumunta lang, pero hindi sumamba. Nagsimba, pero hindi sumamba. Kaya kapatid, wag mong kasasanayan. Pupunta ka rin lang ng church, tapos tutulugan mo lang. Hindi
pwede. Uy, pumunta ako nagsimba ako. Ang tanong ngayon, sumamba ka ba? Natulog. Nagsimba ako. Ang tanong, sumamba ka ba? Nag-Facebook. Sana sa computer shop ka pumunta, hindi sa church. Kuha natin yung mga kapatid. Ano nangyari? They came to Him, clasped His feet, and worship Him. Lumapit ka na rin lang, sumamba ka na ng tuluyan. Kasi napakasarap sumamba kay Lord. O, ito pa, tingnan mo. Di ba, lumapit sila kay Lord, may takot pa sila dun eh. Ano nangyari? Pambihira. Sinamba nila si Lord. Bakit? Maniwala ka kapatid, ang pagsamba ay nakakapawi ng pangamba. Every time na ang dami nating mga worries sa buhay, every time ang daming nakabitin sa atin na takot, kaya hindi tayo makakilos-kilos. Every time na may mga doubts tayo, every time mga kapatid na hindi ka makausad-usad talaga sa buhay, sumamba ka kay Lord. Maniwala ka, tignan mo. Ang pagsamba ay nakakapawi ng pangamba. Worship Jesus because He is alive and He deserves it. Kapag binigay mo kapatid yung deserving ng Panginoon, matik yun. When praise goes up, blessings come down. Kakaroon ka ng kapayapaan na hindi mo maipaliwanag. Bakit? Sinamba mo si Jesus sa Espiritu at sa katotohanan. What should be your response in light of the resurrection of Jesus? Number 1, dahil totoo, katotohanan na buhay ang ating Panginoon. Number 1, weaken your fear. You don't have to be afraid, mga kapatid. Buhay yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Hindi mo kinakailangang kainin ng takot. Yes, nandiyan yan. But remember that fear can deceive you. Ang dami mo hindi ginagawa na kung saan hindi naman totoo. Yung kinatatakutan mo. Fear can paralyze you. Sayang. Sayang yung gandang yan, tapos di mo i-apply. Sayang yung tinapos mo, tapos wala kang gagawin. Sayang yung natutuhan mo, tapos hindi ka makikinabang at hindi ka pakikinabangan. Bakit? Natakot ka eh. Fear can paralyze you, but remember that faith weakens your fear. Makinig na makinig sa salita ng Diyos at makikita mo kapatid, afraid yet filled with joy. Witness for Jesus, urgently and joyfully. Maraming mga tao nangangailangan din ng mensaheng ito. Sana kapatid, yung susunod na makarinig ng ganda na naranasan mo kay Lord, sana yung sinasabi mo kapatid na mahal mo sa buhay. Sana mga kapatid, may mga tao na kung saan makita mo sila na kailangan din nila si Jesus. Katulad mo kapatid at katulad ko nung mga nasa pusali pa tayo. Nung pinaglalaroan pa tayo ng demonyo sa mundo, buti na lang may mga tao kapatid na naglakas ng loob kahit na sila'y may problema. Naglakas ng loob, kapatid, na lumapit sa atin at i-share yung Jesus na kanilang naranasan. Buti na lang! May mga taong hindi makasarili, kaya ka nandito ngayon at kaya ako nandito ngayon. Sana maramdaman ulit natin yun, kapatid. Buti na lang. And worship Jesus. Punuin mo yung buhay mo ng pagsamba dahil yung Diyos na sinasambo mo ay hindi patay. Siya ay buhay. And He deserves it. I will end with this. In verses 8 hanggang 10, tignan niyo po ito. Napaka-importante nito. So the women, napansin mo kapatid, ito, unahan na agad kita. Asan yung mga lalaki dito? Tatago. So the women hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell His disciples. Suddenly, verse 9, Jesus met them. Greetings, He said. They came to Him, clasped His feet, and worship Him. Ito, tingnan nyo, verse 10. Jesus said to them, kanino? Sa mga babae. Do not be afraid. Go tell my brothers to go to Galilee. There they will see me. So the women, these women were the first to hear the news of Jesus' resurrection. And the first to share, the first to preach with others the very good news that Jesus was alive again. Kaya pag pinaniwalaan mo na bawal mag-preach
ang mga babae. Yung pinagbawal ni Lord na yun, kapatid, hindi para sa lahat ng panahon. Pag naniwala itong mga babaeng ito sa sinasabi ng iba, hindi na narinig ng mga apostol niya yung mabuting balita pagdating sa resurrection ng ating Panginoon. So the women, they hurried away. Alam mo kapatid, sino ba itong mga babaeng ito na kung saan ginamit ng ating Panginoon? Mga babae lang naman ito na mabababang uri ang tingin sa kanila. Mga babae na ayaw bigyan ng puwang sa pangangaral ng mabuting balita. Mga babae na kung saan mababang uri ang tingin sa kanila. Ang tingin sa kanila ay sa bahay lang, tagalaga, hindi pwede magsalita. Pero yun ang mga ginamit ng Panginoon. Unang ginamit ni Lord, bukod sa angel, pagdating sa pangangaral ng mabuting balita. Anong ibig sabihin nito, kapatid? Kaya kang bigyan ng halaga ni Jesus. Ito yung mga babae na kung saan maybe napakababa ng tingin nila sa sarili nila. Di naman sila aral. Di ba? 3 mabibigat na panalangin ng mga Hudyo every time na sila'y gumigising. Alam mo, isang dahilan. Una, salamat at hindi ako hintil. Pangalawa, salamat kasi hindi ako babae. Mahirap maging babae sa panahon nila. Dahil sa kultura. Dahil sa paningin. Pero mga kapatid, sila ang unang ginamit ni Lord para ihatid ang balitang ito. Kaya kang bigyan ng halaga ng Panginoon. Alam mo, sa totoo lang, kung iisipin ko lang yung Pasko, di ba sabi ko nga sa inyo, ultimo nga mga mahal ko sa buhay, ang tawag sa amin, yagit eh. Paano ka maglilingkod sa Panginoon? Yung pamilya mo ganito, yung buhay mo ganito. Ano ba silbi ng buhay na to? Kaya ko ba to? Una, ang baba-baba ng tingin ko sa sarili ko. Mahirap lang kami. Ganito yung pamilya ko. Hindi kami katulad ng ibang tao. Pero napatunayan ko, kapatid, hindi ganun ang tingin sa akin ni Lord. Gusto kong malaman mo, kapatid, ano man ang pinagdaanan mo, ano man ang kinakaharap mo, kaya kang bigyan ng halaga ng ating Panginoon. Kaya mo magpatuloy. At kayang ibahin ng Panginoon yung buhay mo. Tandaan mo, kapatid, buhay ang Panginoon. Buhay siya. Siya ang pumapawi ng takot natin at kayang pawiin ni Lord lahat ng pangamba na mayroon ka dahil buhay na buhay ang ating Panginoon. I want you to close your eyes right now. Wherever you are today, katulad ka man ng mga unang mga nakainkwentro ng ating Panginoon nung siya ay nag-resurrect, puno ng takot, pangamba, hindi halos alam ang kanilang gagawin. Pero Lord, hindi mapapasinungalingan ang katotohanan na buhay ka. At sapat, Panginoon, yung katotohanan na yan para tulungan mo kami, Panginoon, na mapagtagumpayan ang mga kinakaharap namin sa buhay. Kung ikaw man, kapatid, itong taong ito, na napakababa ang tingin mo sa sarili mo, dahil na din siguro sa tad ng napakatitinding pagsubok ang buhay mo. O kaya mga kapatid, napakababa ng tingin sa iyo ng mga tao, o sa sarili mo mismo, kapatid, napakababa na ng tingin mo dahil na sa iba't ibang mga pangyayari sa iyong buhay. Huwag mong hayaan na manatili kang ganyan. Buhay si Jesus. At lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay may totoong pag-asa. And I want to challenge you right now, if you want to overcome your fear,
If you want to overcome, kapatid, your past. If you want to overcome, mga kapatid, lahat ng takot, pangamba, kawalan ng pananampalataya sa Kanya, gusto kong maunawaan mo, kapatid, buhay si Jesus. All you have to do is to put your faith in Him. Manampalataya ka sa buhay na Diyos. If you are this person right now, at nauunawaan mo yung mensaheng ito, ngayong araw na ito, at gusto mo, kapatid, manampalataya sa buhay na Diyos, buhay si Jesus. Mananalangin tayo ngayong oras na ito. At naniniwala ako, kapatid, nadidinggin ka ng Panginoon. And after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. and I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo ng personal, bukal sa iyong puso ang panalangin ito. Naniniwala ako, kapatid, na niligtas ka ng Panginoon at makakalaya ka sa kulungan ng takot, ng kasalanan, ng kahirapan na iyong nararanasan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, by the power of your resurrection, right now, Lord, meron dito na mga kapatid, Panginoon, na kung saan tad-tad siya ng takot, tad-tad ng pangamba, Panginoon, hindi niya alam kung ano pa mangyayari sa kanyang future. Kinakain siya ng takot sa iba't ibang mga pinagdadaanan niya dahil sa karamdaman, dahil sa kawalan, dahil sa matinding pagsubok na pinagdadaanan sa buhay. Right now, naniniwala kami, Panginoon, na buhay ang aming Diyos. Makapangyarihan si Jesus. You have said, by His wounds we are healed, and the truth will set us free. In the name of Jesus, palayain mo po, Panginoon, ang bawat isa na tad-tad ng takot sa pangalan ni Jesus. Palayain mo, Panginoon, ang bawat isa sa nagpa-paralyze sa Kanya. In the name of Jesus, I speak for healing. In the name of Jesus, heal this mind. Heal this heart right now. In the name of Jesus. Buhay si Jesus, kapatid. Ngayong oras na ito, manampalataya ka. Sumamba ka ulit kay Jesus. Dahil ang pagsamba ay pumapawi ng pangamba. Habang ikaw ay sumasamba sa Kanya, maniwala ka, kapatid, may gagawin si Lord sa buhay mo. Habang ikaw ay sumasamba, may gumagaling na karamdaman. Habang ikaw ay sumasamba, kapatid, may lumalaya sa kahirapan. Habang ikaw ay sumasamba, may lumalaya sa takot. Sa pangalan ni Jesus, worship Jesus because He is alive. Worship Jesus because He deserves it. Come on, lift up your voice. Sambahin mo yung Diyos na nagpalaya sa'yo. Sambahin mo yung Diyos na nagligtas sa'yo. Sambahin mo yung Diyos na nagpagaling sa'yo. Sambahin mo yung Diyos na buhay. When worship goes up, blessings come down.